Sa probinsya ng Tarlac kung saan namamayagpag ang mga naitala na mataas na ani ng mais sa buong Pilipinas, ay matatagpuan ang isang kakaibang kwento ng isang 50-year-old civil engineer turned into a great corn farmer. Saksihan natin ang kanyang nakakaantig na pagsusumikap at tagumpay. Lumaki sa sakahan si Cesario Tabago. Matayog ang pangarap ng kanyang magulang na magsasaka para sa kanya. Naiukit sa isipan ni Ginoong Cesario na walang pera sa bukid, kaya tinahak niya ang pagiging isang inhinyero. Siya ay dumanas ng hirap upang makatapos sa pag-aaral. Naranasan niyang magtinda ng ice candy at maging tricycle driver kapag gabi. Ngunit sa puso ni Engineer Tabago, naipunla ang pagmamahal niya sa pagtatanim. Kaya nanumbalik din siya sa pagsasaka. Nagsaka ako that was 1998, nagsimula nung pagkatapos namin ikinasal ni Mrs. Dahil nga ako rin sa lagay nung katawan ko, sabi ko ayaw ko sanang pumunta sa bukid sa mainit. Dahil nga nag-aral tayo, doon sana. Pero nakita ko ron na nandito pala yung oportunidad sa bukid. Na kung perang hinahanap, nandito sa bukid. Maganda lang kung ano yung mabantayan, kung ano yung diskarte lang sa pagsasaka para aangat yung buhay. Malaki ang paniniwala ni Engineer Tabago na nasa lupa ang tunay na kayamanan at dito niya din natagpuan ang tunay na kaligayahan. Walang pagsisisi dahil sabi ko nga, bilang inhinyero from 1990 to 1998, 8 years, hindi ko nakitaan na yung ako is worthy na isang engineer. Pero from 1998 up to present, dito ko na-enjoy. Parang ito na yung pleasure ko na gusto ko magsasaka ako. Hindi ko ikinahiyang magsasaka ako. At ang pumukaw sa kanyang interes ay ang ginintoang mais. Bakit nga ba malapit sa puso ni Engineer Tabago ang mais? Ang mais, ibang-iba yung mais. Si mais kasi, ang paniniwala namin, si mais dun pa lang sa pag magtanim ka na, makikita mo na may target na nakita na doon. Hindi napapanis yung mais. Pag nagtanim ka ng mais, susunod mais at laging mais. May mga lupain si Engineer Tabago na 2 o 3 beses kung tamnan ng mais dahil sa mahusay na pamamaraan niya ng crop rotation. At 2 cropping seasons sa kanyang 5 ektaryang lupain. Bihasa siya sa pagmamais simula sa pagpupunla hanggang sa pag-ani. Ang kanyang teknolohiya ay ang paggamit niya ng basal organic fertilizer upang mapanatili ang sustansya ng lupa para sa mais. Sa katunayan, ang kanyang napoproduce na mais ay certified na sa Good Agricultural Practices. Kaya naman, bongga ang ani ni Engineer Tabago. Average yield ko is umabot siya ng 14 to 15 metric tons per hectare. Basta andyan lang siya na hands-on ka, nababantayan. Siya ay nahirang bilang corn ambassador at farmer cooperator. Ilang taon din siyang naging seed grower. Simula 2010 hanggang 2016 ay pinaparangalan siya bilang top seller of yellow corn. Siya ay malimit na maging resource speaker sa mga seminars at workshops ukol sa pagtatanim ng mais. Siya din ay iniimbitahan sa mga agrikulturang programa sa radyo upang ibahagi sa mga nakikinig ang pag-aalaga ng mais. Maliban sa pagtatanim ng mais, palay, singkamas, sibuyas at kamote, siya din ay nag-aalaga ng baka at native na manok upang itaguyod ang kahalagahan ng integrated farming. Nagagamit niya sa kanyang taniman ang dumi ng baka at mga manok bilang pataba. At kanyang ibinebenta ang kanyang aning mais sa mga kilalang kumpanya sa buong Pilipinas. Ako na ang nagbibiyahe sa New Hope, sa GR8, mga feed mill na yan, tapos San Miguel Food, tsaka Pigrolac. Doon namin i-deliver yung ani namin.
Wala nang mas huhusay pa sa pagsasaka ng mais kung ito ay ginagabayan at inoorganisa ng kooperatiba. Mabisang pamamalakad ang susi sa matagumpay na pagpaproduce ng mais tulad ng matagumpay na Sapang Multipurpose Cooperative na pinangungunahan ni Engineer Tabago na nagsimula noong 1998. Na nooy binubuo ng 35 miyembro lamang. Yung mga miyembro, dumadami. Hanggang sa ngayon, we already 19 years in service. We have 278 regular member and may 89 associate member kami. December 31, 2016, I think mayroon ng 104 million assets and liabilities ng Sapang. Ganoon kung paano natin hinubog yung kooperatiba. Isa lang yung isang aim na tulungan, expand yung kooperatiba na tumulong sa mga magsasaka, lalo na yung maliliit. Kaya naman, ang kanyang mensahe sa kanyang kapwa magsasaka. Mga lahat na nagtatanim ng corn, na nandyan lang, ang corn is, ang sinasabi nila na corn is, nandyan yung ginto, nandyan sa bukid yung ginto. Dahil sa corn na yan, hands-on lang tayo at ibibigay talaga ni corn kung ano yung inabot ni engineer. Naniniwala ko, ganun din ang abutin.